Minamahal, pamagatan po nating deadline. So, kindly read at the same time ang Lucas 13, talatang 6, 7, 8 at 9, at ang Ecclesiastes, kabanatang 8, talatang 11, talon po tayo sa talatang 13. Kindly po. Lucas Kapitulo 13, versikulo 6 hanggang 9. At sinalita niya sa talinhagang ito, isang tao ay may isang puno ng igos na natatanim sa kanyang ubasan. At siya paroon humahanap ng bunga niyon at walang masumpungan. At sinabi niya sa nag-aalaga ng ubasan, narito 3 taon na pumaparito akong humahanap ng bunga sa puno ng igos na ito at wala akong masumpungan. Putulin mo, bakit pa makasisikip sa lupa? At pagsagot niya, sinabi sa kanya, Panginoon, pabayaan muna sa taong ito hanggang sa aking mahukayan sa palibot at malagyan ng pataba. At kung pagkatapos ay magbunga, ay mabuti. Darapat kung hindi, ay puputulin mo. Dito po sa Ecclesiastes, Kapitulo 8, versikulo 11, talon sa 13. Sapagat ang hatol laban sa masamang gawa ay hindi isinasagawa agad. Kaya't ang puso ng mga anak ng mga tao ay lubos nangalalagak sa paggawa ng kasamaan. Dito po sa 13. Ngunit hindi ikabubuti ng masama, hindi na hahaba man ang kanilang buhay na parang isang anino sapagkat siya hindi natatakot sa harap ng Diyos. Amen. God bless you po. Palakpakan natin ang isang malakas na palakpak ang ating mahal na Panginoon. Isa munang malakas na palakpak, mga minamahal, para sa ating Diyos na napakabuti, sa ating Diyos na buhay at makapangyarihan, sa ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng malakas na praise the Lord. Meron po ba tayong sound sa banda dyan? Sigurado niyo pong meron tayong sound dyan. Okay, dito po sa kabila, meron tayong sound? Siguraduhin niyo po na meron tayong sound. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Deadline. Huling oras. Unawain po natin, mga minamahal, bakit ito ang ating titulo at bakit natin ginamit, mga minamahal, ang kwento patungkol sa puno ng igos. Sabi ng ating nabasa, isang tao, mga minamahal, ay nagpatanim ng puno ng igos. At sa loob ng 3 taong pabalik-balik, sabi sa talatang 7, siya ay walang nasumpungan kahit isang bunga. Kaya in-advise niya sa tagapag-alaga, mabuti pa, putulin mo na lamang ang puno ng igos na ito, sapagkat siya ay walang pakinabang at nakakasikip lamang sa lupa. Sabi ng kanyang inutusan, pabayaan muna natin sa taong ito. Kung siya'y magbunga, ito ay magiging mabuti. At kung hindi magbunga, ito ay ating putulin na. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Doon dumating ang tinatawag na deadline. Huling oras. Sabihin natin, huling pagkakataon o last chance. Sa verse 9, mga minamahal, sa taong ito, o sa panahong ito, o sa oras na ito, sabi na nagsasalita, kung ito ay magiging mabunga, mabuti. Dahil last chance na yon, deadline, huling oras na. Kung hindi ito maging mabunga, sabi, puputulin natin. Ang ibig sabihin, yun na ang kahuli-hulihang buhay ng igos na yun sa lupang ito. Ano kaugnayan natin, mga minamahal, sa ating nabasa? Ang lahat ng tao, Diyos ang nagbigay ng buhay. Makapag-amen po ba tayo? Kagaya ng isang pananim, tao naman ang nagtanim sa kanya. Ang isang pananim ay itinanim ng tao sapagkat ang tao ay umaasa na ang kanyang itinanim, pagdating ng tamang kamanahunan, siya'y makikinabang at aani. Lahat magsabi ng praise the Lord. Ganon din ang tao, nilikha ng Diyos. Sabi ng banal na kasulatan, ang tao ay nilikha ng Diyos. Ang lahat ng bagay na maganda ay nilikha ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, datapwat ang tao sa kanyang sarili ay gumawa ng maraming katha. Hindi niya lang pagkilala ang mabuting bagay na ginawa ng Diyos. Kaya ang tao sa kanyang sarili, hindi siya nagbunga ng mabuti. Naunawaan natin.
instead na siya'y pakinabangan bilang nilikha ng ating pinakamamahal na Panginoon, ang tao ay naging walang pakinabang. Kagaya ng isang halaman na kapag hindi nagbunga ay walang pakinabang. Sabi ng ating nabasa sa Ecclesiastes, mga minamahal, lalagyan natin agad ng supporting verse para maunawaan natin yung ating tinatalakay, 8:11. Naglagay muna ng tinatawag na deadline, huling oras. Sabihin natin, panibagong pagkakataon. Sa puno ng igos, ganun din naman sa tao. Amen? Dahil ang tao, mga minamahal, sa kanyang paggawa ng kasalanan, isang araw, siya'y gumigising, meron na siyang karamdaman, yun na ang bunga ng kanyang kasalanan, at maaari sa susunod na araw, hindi na siya gigising sapagkat ang kanyang kasalanan ay meron ng kabayarang kamatayan. Ganun pa man, ang Ebanghelyo ng Kaligtasan ay ipinangangaral, mga minamahal, merong tinatawag na deadline. Kaya sabi ng banal na kasulatan sa talatang 11, kabanatang 8 na Ecclesiastes, sa masamang tao, mga minamahal, hindi agad iginagawad ang tinatawag na paghatol. Sabi rito, sapagkat ang hatol laban sa masamang gawa, hindi isinasagawa agad sa makatuwid. Ganon ang pagpapahinuhod ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kagaya nangyari sa puno ng igos, mga minamahal, supposed to be, kinakailangang putulin na at that moment, pero binigyan siya ng pagkakataon, binigyan siya ng deadline na sa taong ito, sabi ng ating nabasa, kung sakaling hindi pa magbunga at saka puputulin, ganun din sa kalagayan ng tao, sa pagkakataong ito, meron kang karamdaman, meron kang problema, o kaya ikaw ay Kristiyano na nalupaypay, lumamig sa paglilingkod sa Malapenoon, pero hindi pa rin pinuputol ng ating Malapenoon ang kanyang pag-ibig, sapagkat sabi ng ating nabasa, ang Diyos ay hindi kagad humahatol sa masama. Subalit ang sabi, ang naging response ng tao sa pag-ibig ng Diyos, siya ay umabuso. Sabi sa second sentence, kaya ang puso ng mga anak ng tao ay lubos na nangalalagak o naglagak sa paggawa ng kasamaan. Tingnan nyo. Dahil ang Diyos ay hindi kagad nagbigay ng kanyang paghatol, itong puso ng tao ay naglagak ng kanyang sarili sa kasamaan. Kaya ang sabi sa talatang 13, ngunit hindi ikabubuti ng masama. Lahat magsabi ng praise the Lord. Amen? Ay yung tao na nasiyahan siya sa paggawa ng masama. Yung Kristiyanong nanglamig o nag-backslide, bumalik sa sanlibutan, inilagak niya o nagalak siya sa paggawa ng masama. Ang tanong, ito ba'y kanyang ikabubuti? Sabi ng ating nabasa, mga minamahal, ngunit hindi ikabubuti ng masama, ni hindi manahaba ang kanyang buhay na parang isang anino, sapagkat hindi siya natatakot sa harapan ng Diyos. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Balik tayo sa igos. Yung igos, kontento na siya. Amen? Basta ako itinanim dito, ako ay sumibol, sisikat sa akin ang araw, lulubugan ako ng araw, didiligan ako ng ulan, kung sakaling merong ulan. Balik tayo sa masama. Ang masama ay ganoon sa kanyang sarili, siya'y gigising at mabubuhay. Matutulog at muling gigising at mabubuhay, patuloy siya sa kanyang kasamaan. Kristiyanong tumalikod sa mahal na Panginoon o nanlalamig, patuloy siya sapagkat meron pa siyang buhay. Amen? Muli siyang matutulog, muli siyang kakain, muli siyang gigising, muli siyang kakain, gagawin niyang may kagalakan, anumang gusto niyang gawin sa kanyang sariling kalooban. Ang tanong, ikabubuti ba niya? Sabi ng ating nabasa, hindi niya ikabubuti sapagkat siya'y walang takot sa Panginoon. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Panibagong tanong, bakit hindi ikabubuti? Sapagkat sabi ng ating nabasa, bagamat ang Diyos ay banayad sa pagkagalit,
sagana siya sa kahabagan. Ganun pa man, ang mahal na Panginoon na mabait sa langit, ang ating pinakamamahal na Panginoon ay nagbibigay ng deadline. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya sinabi ng ating nabasa, hindi hahaba ang buhay ng taong masama na kagaya ng anino. Hindi hahaba. Ayaw at sa gusto niya. Darating ang tinatawag na deadline. Huling oras na ibinigay ng Panginoon. Bakit? Dahil pang-skip na lang siya. Panggulo na lang, kagaya ng igos. Pang-skip na lamang sa lupa. Mas magandang alagaan yung mga igos na naroon na magbubunga. Gayon din naman sa ating katayuan, mas maganda at very pleasing sa harap ng mahal na Panginoon na pagpalain at ingatan at alagaan ang mga Kristiyanong mainit, on fire, naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Mga Kristiyanong maglalathala at magtatandyag ng kapangyarihan at kaluwalhatian ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mga Kristiyanong ipagsisigawan na doon sa langit ay may Diyos na makapangyarihan at ang magpatawad ng kasalanan at magpagaling ng karamdaman. Diyos na handang tumugon sa panalangin at hubango sa kahirapan, magbigay ng kasaganahan at buhay na walang hanggan sa kalangitan. Mas gusto ng mahal na Panginoon, yun ang alagaan yung mga Kristiyanong yun. Amen? Kaya pala pag tinignan natin, mga minamahal, yung buhay ng 12 alagad. Sila'y 12. Nung mag-backslide nung isa, si Judas, meron bang gumaya? Meron bang gumaya? Dumating ang deadline kay Judas, kagaya sa igos. Dumating, mga minamahal. Amen? Ibig sabihin, yun na ang panahon ng kapahamak para sa kanya. Tapos na ang pag-ibig ng Diyos. Nung siya'y tawagin, pag-ibig ng Diyos yun. Nung siya'y pagkatiwalaan as a treasurer sa kanilang grupo, sa 12 apostle, yun ay pag-ibig ng Diyos. Hindi niya pinahalagahan. Hindi niya pinahalagahan, dumating ang deadline, siya'y nag-backslide, siyang pumatay sa kanyang sarili because of his conscience. Pero ang tanong, sa natirang 11, meron bang gumaya kay Judas? Walang gumaya, mga minamahal. Bakit? Dahil alam nila, merong deadline na ibinibigay ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya instead na sila'y gumaya, ano kanilang ginawa, mga minamahal? Sila ay nagpulong at kumuha sila ng magiging karapat-dapat kay Judas. Ang 11 ay muling naging 12. Alakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Ganon din sa ating buhay, Kristiyano, mga minamahal. Ikaw na baguhan. Ayaw mo magpatuloy maglingkod sa mahal na Panginoon? Sa susunod na service, may panibagong baguhan pag siya'y nagpatuloy, mas pinagpala siya na napili ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo na mapabilang sa anak ng Diyos na magmamana ng buhay na walang hanggan. Amen? Tayong naunang Kristiyano, matitiso rin tayo, ayaw natin magpatuloy, mga minamahal. Amen? Isang araw, darating na ang deadline. Yung ating pagkabawas sa iglesia ng Diyos ay hindi sasabihin totally deduction. Ang tawag dyan, temporary deduction. Bakit? Ikaw ay mawawala. Pag pinalitan ka ng mahal na Panginoon, mas higit pa ang ipapalit sa iyo ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Amen? Balikan natin yung puno ng igos, mga minamahal. Kaya pala, yung may-ari ng igos, mga minamahal, hindi siya nang hinayang. Dahil anytime, kung sakaling patayin niya ang igos na walang pakinabang, anytime, pwede siyang magpatanim uli, mga minamahal, at yung kanyang itatanim na muli ay magkakaroon ng mas maraming bunga at pakinabang sa kanya. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Jesucristo. Kaya sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, Ecclesiastes 9, ang talata ay 11, at Deuteronomy 30, talatang 15, kindly read at the same time, ang panahon at kapalaran ay mangyayari sa lahat ng tao. Kindly po. Ecclesiastes, Kabanatang 9,
talatang 11. Ako'y bumalik at nakita ko sa ilalim ng araw na ang pag-uunahan ay hindi sa mga matulin, ni ang mga pagbabakaman ay sa mga malalakas. Ni sa mga pantasman ang tinapay, ni ang mga kayamanan man ay sa mga taong nag-uunawa, ni ang kaloob man ay sa taong matalino, kundi ang panahon at kapalaran ay mangyayari sa kanilang lahat. Dito po sa Deuteronomio, Kabanatang 30, talatang 15. 15. Tingnan mo na inilagay ko sa harap mo sa araw na ito ang buhay at ang kabutihan, at ang kamatayan at ang kasamaan. Palakpakan po natin ng isang malakas na palakpak ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng malakas na praise the Lord. Yung malakas na praise the Lord. Ang panahon at kapalaran ay mangyayari sa kanilang lahat. Sabi ng last sentence na ating nabasa, Ecclesiastes, Kabanatang 9, talatang 11. Amen? Kundi ang panahon at kapalaran ay mangyayari sa kanilang lahat. Ano ang panahon at kapalaran? Panahon at kapalaran ang tao ay malagay sa pagkapahamak, siya ang pumili nun. Amen? Bakit? Deuteronomy, Kabanatang 30, talatang 15, sabi ng ating nabasa, ngayon, inilagay ko sa harap mo ang mabuti at masama. And you have a free will to choose. Tayo ngayon ang pipili, mga minamahal. Amen? Kaya pagdating ng panahon at kapalaran, ngayon narito tayong lahat. Pinagpala tayo ng mahal na Panginoon. Napakinggan natin ang mga buhay na patotoo. Maging sa Middle East, mga lugar na hindi pwedeng ipangaral ang Ebanghelyo ng kaligtasan, mga minamahal, ang privilege ay naibibigay sa mga tunay na anak ng Diyos na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kung ang ibang fellowship wala silang venue sa mga anak ng Diyos na taga Jesus Miracle Crusade ay may venue. Bakit? May man of God sa katauhan ng ating beloved honorable evangelist na nalangin, nagbigay ng buhay, nagbigay ng panahon, wala siyang mental reservation kung ano ang mangyayari, come what may, ang mahalaga, ang magawa, ang kalooban ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Anong tawag dyan? Time and chance. Panahon at kapalaran dumating na ang kaligtasan ay nasa atin. Amen? Bakit? Sabi ng ating nabasa, ang panahon at kapalaran ay dumarating sa lahat. Kung ang dumating sa iyo ay panahon at kapalaran ng pagkapahamak, ikaw ang pumili niyan. Amen? Kung dumating sa atin ang panahon at kapalaran, tayo ay nasa pagtawag ng mahal na Panginoon. Mula tayo ng mabautismuhan hanggang sa mga oras na ito, hanggang rapture, walang talikuran, walang katisuran, walang anumang reklamo, panahon at kapalaran dumating sa atin sapagkat tayo ay nasa kaligtasan. Amen? Kaya ang deadline sa atin, hindi pagkapahamak. Ang huling oras sa atin, hindi pagkapahamak. Dumarating ang tinatawag na huling oras sa pagkapahamak, mga minamahal, doon sa ayong sumunod sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pero ang tinatawag na kaligtasan, biyaya at pagpapala ng mahal na Panginoon at marami pang himala na magaganap sa buhay ng Kristiyano ay yung mga Kristiyanong sumusunod sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ang kanilang wakas, mga minamahal, mapapakinggan mo sa kanilang labi, sila'y mga lahing pinagpala ng mahal na Panginoon. Ang kanilang pinagsisigawan, ang kamanghamanghang gawa ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Ang salibutan ay humihikbi, ang ibang tao ay humihikbi, ang ibang tao ay nasa kahirapan, nasa karamdaman. Ang mga anak ng Diyos ay may kagalakan, nagbubunjit ng papasalamat sa Diyos na kanilang pinaglilingkuran. Napakinggan nyo ba yung mensahe ng ating beloved honorable evangelist kagabi? Sino nanonood ng television program? Yung totoo. Di ba? Anong sabi ng ating iginagalang, ating mahal na pastor? Gusto mo na langit? Magtapat ka. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Gusto mo ng langit? Dumalo ka. Amen? Mag-overnight prayer ka. Kami ilang beses na namin napakinggan yun, mga minamahal. Pero tuwing ipangaral ng ating
iginagalang ating mahal na ebanghelista, mga minamahal, at pakinggan mo, namnamin mo, damahin mo ang mensahe, ang anointing ng ating mahal na Panginoon, naroon, ikaw mismo mariremind ka. Bakit? Dahil may kaugnayan sa deadline, mga minamahal. May kaugnayan. Dahil para maiwas tayo sa huling oras ng pagkapahamak, bagkos ang huling oras para sa atin ay kaligtasan, ano ang ating isasagawa, mga minamahal? Ecclesiastes, Kabanatang 12, 13 at 14. Kindly po. Ecclesiastes 12, 13 at 14. Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig, ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao, sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan, pati ng bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. Palakpakan po natin ng isang malakas na palakpakang ating mahal na Panginoon. Ihanda natin ang ating huling talata, Salmo 45, talatang 15. Meron palang tinatawag na buong katungkulan ng tao. Amen? Whole duty of man. Ano ang buong katungkulan ng tao ayon sa ating nabasa, mga minamahal? Ecclesiastes 12, talatang 13. Dumarating ang wakas ng bagay. Ito ang tinatawag na deadline o huling oras. Ang sabi, ikaw ay matakot sa Diyos. Lahat magsabi ng praise the Lord. Kalakip nito, sundin mo ang kanyang mga utos. Dalawang bagay. Ikaw ay matakot sa Diyos at kalakip nito, sundin mo ang kanyang mga utos. Yun ang kabuuan. Ano ang tawag doon? Whole duty of man. Buong katungkulan ng tao na sumunod sa utos ng ating mahal na Panginoon at matakot sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Ito'y ating kinakailangang gawin, sabi sa talatang 14, sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan, pati ng bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o ito'y maging masama. Sa makatuwid, mga minamahal, walang maililim sa ating pinakamamahal na Panginoon. Gumawa ka ng mabuti, gumawa ka ng masama, lahat ng yan ay daraan sa kahatulan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Amen? Kung gumawa ka ng masama, yan ang iyong pinili. Magwawakas ka sa pagkapahamak. Kung gumawa ka ng mabuti, dahil yan ang iyong pinili, pagdating ng judgment, hindi pagkapahamak ang para sa iyo. Reward ang ibibigay ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Yan na ang deadline. Deadline. Huling oras, mga minamahal, there's no second chance. Wala nang panibagong pagkakataon pa, maging sa ating buhay na ito, mga minamahal. Nakita natin mga tao sa sanlibutan, lahat ng paraan gagawin nila. Mag-isip sila paano ibabalik ang kanilang kabataan. Mag-isip sila paano ibabalik ang kanilang kalakasan. Naisip nila stem cell. I-inject, mga minamahal. Magbayad sila ng millions of peso para lamang bumalik ang kanilang kabataan, mga minamahal. Merong naging matagumpay, merong mga namatay, mga minamahal. Bakit? Dahil paraan ng tao ang kanilang ginawa. Simple lang naman. Gusto mong bumalik ang iyong kabataan, umiwas ka sa deadline ng pagkapahamak. Amen? Sabi ng ating nabasa, ikaw ay matakot sa Panginoon, sundin mo ang kanyang utos, maging mainit ka maglingkod sa mahal na Panginoon, nasa panalangin, nasa pag-aayuno, nasa pagpupuri, ang iyong kabataan ay babalik. Sabi ng banal na kasulatan na ikaw ay magbabagong lakas na parang agila. Ang tumatanda lamang ay ang iyong edad, subalit ang iyong kaanyuan, ang iyong katawang lupa na templo ng Diyos na gaya o tahanan ng Espiritu Santo ay mananatiling may kalakasan, mananatiling may kapangyarihan. Sabi ng banal na kasulatan, maging ang pinto ng Hades ay hindi magtatagumpay sa iyo. Walang demonyo na magtatagumpay sa iyo. Ikaw ang magtatagumpay sa gawa ng kaaway, sapagkat ang kapangyarihan ng Diyos ay nasa iyo. Tignan niyo yung mga fasting Christian nating kapatiran. Amen? Yung mga fasting Christian na kapatiran, maiinit na makapatiran. Tanungin mo edad yan, magtaka ka. Senior citizen na pala. Akala mo, 38 pa lang. Kaya nga pag pinakita yung senior citizen ID nila sa bus,
ayaw bigyan ng discount, kailangan pa ng birth certificate para makitang 60 na pala. O hindi ba? Bakit, mga minamahal? Habang tayo natakot sa mahal na Panginoon, habang tayo sumunod sa kalooban ng ating mahal na Panginoon, lumilipas ang panahon, ang tumatanda, yung edad lang natin, yung ating kaanyuan na natiling sariwa, preserve para sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ng preaching ng ating beloved evangelist kagabi, mga minamahal, sa ating television program, hindi ka makakakita ng kamatayan. Hindi ka dadaan sa kamatayan. Pag mainit kang Kristiyano, buhay! Dadagitin tayo ng ating mahal na Panginoon. At doon sa langit, tayo ay magsasama-sama paglilingkuran ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lugar para sa atin, lugar na inahanda ng ating mahal na Panginoon. Lugar na walang karamdaman, walang kahirapan, walang pagsubok. Lugar na puno ng kagalakan. Doon hindi ka manghihina. Araw-gabi, ikaw ay magpupuri, magpapasalamat sa Diyos na nagbigay sa iyo ng kaligtasan. Deadline na. Sabi ng ating iginagalang mahal na pastor, ang bagong langit at bagong lupa ay bababa. The old heaven and the old earth will pass away. Mawawala na, mga minamahal. Yun yung punong-puno ng kasalanan. Ang papalit, new heaven and new earth, na kung saan ang mga anak ng Diyos ay mananahan magpakailan pa man. Last verse, mga minamahal, tayo ay papasok na may kagalakan sa bahay ng hari. Last verse, kindly po. Sa 5 talatang 15, maghanda po yung ating magpaawit, mga manunugtong. Nabagap. Awit Kapitulo 45, ang talatay 15. May kasayahan at kagalakan na ihatid sila. Sila'y magsisipasok sa bahay-hari. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? May kasayahan at may kagalakan na ihahatid sila. Sila'y papasok sa bahay ng Panginoon. Amen? Sino yan? Tayong mga lubos na pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Sino yan? Kayong mga baguhang narito ngayon. Amen? Ibinigay na ng ating mahal na Panginoon ang deadline. Nais niyang wakasan ang buhay niyong makasalanan, kaya kayong may karamdaman. Pag tinanggap niyo ang mahal na Panginoon, panibagong buhay sa piling ng ating mahal na Panginoon. Sabi ng ating nabasa, may kagalakan at may kasiyahan. Tayo pong lahat ay tumayo at tayo umawit, awiting kapatid, halika na. Samahan niyo po mga dala niyong baguhan, hihintayin namin kayo. Lahat ng nasa ilalim, nasa left and right wings, samahan niyo sila sa harapan. Sapagkat ibinigay ng Malapayon ang huling oras. At ito ang huling oras para sa kaligtasan. Tayo po'y umawi.